sa mga rallyista. Anumang oras mula ngayon, susugod na mga militar sa Benghazi. Pero bago yan, stopover muna sila sa Misrata. At gaya ng ginawa nila sa ibang bayan, binayo nila ito ng mga bomba at putok ng baril. 2 naiulat na patay at 15 ang sugatan. 4 na journalist din ng New York Times ang napaulat na nawawala. Sa takot, nagsilikas na mga taga-Benghazi papuntang Egypt. Ang ilan namang naglakas loob na manatili, nagprotesta at nanawagan sa UN na ipatupad na ang matagal nang hinihinging no-fly zone sa Libya. Sagot naman ng UN, hindi lang no-fly zone ang kinukonsidera nilang aksyon sa Libya. Isa sa mga pinag-iisipan nila ang banata na rin ng airstrikes ang mga tropa ni Gaddafi. Pero si Gaddafi, tiwalang magtatagumpay pa rin sa bandang huli. Naomi Dairy, News 5. At para mas maliwanagan tayo tungkol sa nangyayaring gulo dyan sa Middle East, makakasama natin ngayon si Robbie Alampay, ang Editor-in-Chief ng Internet Portal ng News 5, ang Interaction.com. Robbie. Yes, Cheryl. Sa Interaction.com, sa dinami-dami ng nangyayari ngayon sa Middle East, minarapat namin gumawa ng isang graphic, isang interactive graphics para maintindihan ng mga Pilipino, ng ating mga kabayan kung ano nangyayari sa Middle East. Nung mga nakaraang linggo, marami na tayong pinag-usapan na bansa. Nabibilang sa Middle East at North Africa ang mga bansang Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Saudi Arabia, Yemen, Oman, Bahrain, Kuwait at Iran. Ito mga bansang noong mga nakalipas na araw ay naririnig na natin sa balita. Pero ano ba nangyayari at bakit kinailangan ng DFA na pag-aralan at pag-isipan kung anong mangyayari sa ating mga kabayan sa Bahrain? Puntahan natin ang Libya. Makikita natin sa Libya, noong kinailangan ilipas, higit sa 20,000 na Pilipino ang kinailangan ilikas ng DFA ng gobyerno mula sa Libya. Naglaan ng gobyerno ng 500 million pesos. Sa ang balita ngayon, that's down to around 200 million pesos. And higit kalahati sa ating mga kababayan sa Libya ay naroroon pa. That's 23,000 Filipinos in Libya. Pumunta tayo sa Bahrain. Napakaliit na bansa, pero ang pinag-uusapan natin sa Bahrain ay 50,000 OFWs. Kasama dyan mga engineer, mga architect, mga medical workers, katulad ng mga nurse and so on. Pero higit doble sa numero at sa dami ng Pilipino na pinag-uusapan natin sa Libya. Kailangan din matyagan ng DFA ng mabuti ang mangyayari sa Bahrain sapagkat kahit pamaliit na bansa ito ay naiipit sa Saudi Arabia kung siyang rumesbak na sa gobyerno ng Bahrain at naiipit siya sa kabilang banda naman ng Iran. Kahit maliit ang Bahrain, maaari itong magdulot ng mas malaking gulo sa kabuuang Middle East. Kung kaya naman para sa DFA, kung kailangan ilikas ang higit 50,000 Filipinos sa Bahrain, mas malaking dulot na sakit sa ulo ito para sa gobyerno. Cheryl? Aksyon, weather, lubog sa baha ang ilang lugar sa silangang Visayas at Mindanao. Dahil nga to sa walang tigil na pag-ulan mula pa kahapon. Epekto to ng wind convergence o ang pagsasanib ng hanging amihan mula sa Pacific Ocean. At dahil dito, inilikas na ng mga otoridad ang mahigit 2,000 residente na apektado ng landslides at pagbaha. At bukod sa Eastern Visayas at Northern Mindanao, apektado rin ng sama ng panahon ang Timog Katagalugan ang Bicol Region. Asahan na magiging ganito pa rin ang taya ng panahon hanggang bukas. Payo nga ng Pag-asa sa mga nakatira sa mabababang lugar, mag-ingat sa nakaamba pang landslides at pagbaha. Punta naman tayo sa bansang Japan. Umuulan na ng niebe o snow sa hilagang silangang bahagi ng Japan ngayon. Kabilang dyan ang Sendai na nasa -2 degrees Celsius ngayong araw. Lalo tuloy nahihirapan ang mga rescuers sa kanilang operation. Pero bukas sisikatan na ni Haring Araw ang syudad ng Sendai. At yan ang lagay ng panahon sa oras na ito. Kahit mukhang desperado ang sitwasyon sa Japan, ilan sa mga survivor doon ang nagpakita pa rin ng di matatawarang fighting spirit. Tignan mo na lang ang asong ito. Pwede naman siyang pumunta na lang sa mas ligtas na lugar para magpatuyo at makakain. Pero di pa rin siya umalis. Ang dahilan, may sakit at di makakilos ang kaibigan niya na aso rin. Buti na lang may nakakita na sa kanila. Nasa pangangalaga na ngayon ng isang grupo ng volunteers ang 2 aso.
Una rito, isang 4 na buwang gulang pa lang na baby girl ang na-rescue sa gitna ng mga nasirang bahay sa Miyagi. Himalang wala siya ni isang suga. Ligtas din ang mga magulang niya, kaya magkakasama na sila ngayon sa evacuation center. Samantala, iniintay pa rin po ng TV5 ang formal na sagot ng Sky Cable sa National Telecommunications Commission tungkol sa di nila pag-ere ng Action TV. Hiwalay pa ito sa inilabas na statement ni ABS-CBN spokesman Bong Osorio na puno na ang channel lineup ng cable company na pag-aari ng ABS-CBN. Humingi rin ng oras ang ABS para maayos ang problemang ito. Nagreklamo kasi ang TV5 dahil base sa batas ng NTC, kailangan ipalabas ng Sky Cable ang lahat ng free-to-air channels tulad ng Action TV. Binigyan ng NTC ang Sky Cable ng 5 araw para sagutin ang naturang reklamo. Dapat ilatag nila, pakita nila yung paano yung channel lineup nila, yung channel capacity nila. Matutukoy natin kung nagsasabi sila ng totoo hindi. Kasi inaral na natin yan eh. Alam natin kung ano yung capacity nila. Mahabol na balita lamang po, nilabas na ngayong gabi ang resulta ng 2010 bar examinations. Makikita ang listahan sa website ng Supreme Court, www.sc.gov.ph. At yan po ang isang oras ng mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Susunod na po sa Action TV ang andar ng mga balita at dito naman sa TV5, Willing Wilina.